Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Health o DOH na nagsimula na ang operasyon ng one-day HIV confirmatory test result sa 168 rapid HIV diagnostic algorithm laboratories sa buong bansa. Kung ikukumpirma ito sa confirmatory test noong nakaraan na aabot ng 7 araw hanggang 3 linggo bago ang resulta, maaari nang malaman ang HIV status ng isang individual ngayon sa isang araw lamang. Itinatag ng DOH ang mga laboratoryong ito upang ma-diagnose at magamot ng maaga ang HIV sa buong rehiyon. Mariin namang pinag-iingat ng MMDA ang publiko hinggil sa mga notification of violation scam kaugnay ng NCAP. Naritong ulat. Nagbabala si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Roman Dodon Arte sa publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga scammer na nagpapadala ng notification kaugnay ng No Contact Apprehension Policy o NCAP violations via email at text messages. Nananawagan po kami na maging mapanuri yung ating mga kababayan. May safeguards naman po. Again, MMDA_NCAP dapat yung nagpapadala ng notice. And secondly, dapat po walang number na nakalagay. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng paglulunsad ng bagong feature na notification para sa violation sa programa. Bago pa man kasi ito, ay ilang insidente na ng scam ang naobserba na nagpapadala ng mga notification of violations. Kaya naman mariing paalala ng ahensya na huwag basta-bastang maniwala sa mga mensaheng matatanggap. Dagdag pa rito, paalala pa ni Artes na siguraduhing beripikahin kung lehitimo ang source na nagpadala ng mensahe. Samantala, tiniyak naman ni Artes na hindi kayang ikompromiso ng scammers ang detalye ng mensahe, bunsod ng special features ng notification sa pakikipagtulungan na rin ng ahensya sa telco companies. Special feature naman po yan, arrangement yan with the telco company. So yung scammers normally hindi kayang i-manipulate. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, malugod na sinalubong ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom program ang pagbebenta ng abot-kayang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa isinagawang food redemption ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Tondo, Maynila. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang aktibidad kasabay ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa Department of Agriculture para sa tuloy-tuloy na supply ng murang bigas. Target ng programa ang mahigit 300,000 na benepisyaryo sa buong bansa bilang bahagi ng adhikain ni Pangulong Marcos na wakasan ang kagutuman sa mga food poor families. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA, pinag-iingat ang publiko laban sa scammers na nagpapadala ng notification kaugnay ng NCAP violations. Halos piso kada litrong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. AFP, nakipag-ugnayan sa New Zealand para sa pagpapaigting ng seguridad sa pambansang militar. Magna Carta for Barangays Act, inihain ni Senator Bongo. Kauna-unahang Elite Pole Vault Tournament sa Pilipinas, gaganapin sa September. Russian Minister, umano'y nagpakamatay oras matapos sisantihin ni Putin. Patas at pantay na balita, komprehensibo ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.